Isipin nyo to, isang bansang halos invisible sa mapa ng balita, sarado sa buong mundo at halos wala kang marinig galing sa kanila. Parang North Korea vibes pero nasa Africa. Kung North Korea may Kim Jong-un, ang bansang ito may mahigpit din na tatay ng bayan. Mas mahigpit pa sa tatay mong ayaw kang payagan mag-overnight. Kontrolado lahat, media, galaw ng tao, at pati future mo para naka-prison plan. Pero hindi lang yan, may mga kwento pa ng mandatory military service na parang lifetime subscription. Yung tipong once you're in, wala nang unsubscribe button. Nakakairita kapag dito ka nakatira sa bansang Eritrea. Tito John's TV. Simula pa nung independence sila noong 1991, iisang tao lang ang nakaupo sa trono, si Isaias Afwerki. Yes mga bossing, mahigit 30 years na siyang nakaupo. Walang palitan, parang forever president. One party state sila. Walang opposition, walang debate, walang chismisan sa politics. Parang group chat na nakamute ka habang siya lang ang dumadakdak. Kung bibisita ka sa bansang ito, magbaong ka ng mahabang pasensya. Napaka-weird. Unang apak pa lang mayayamot ka na. Dahil sila lang naman ang the slowest visa process in the world. Kahit halos ikaw na lang ang inaasikaso nila, sablay pa. Gaya ni Bossing Drubinski. 2 oras nang nag-aantay sa airport, wala pa rin yung inaantay mong visa. Printer daw nila, sira. Wala man lang backup. Kung hindi delayed ang visa approvals, minsan denied pa. Nang wala man lang explanation. Galingan mo na lang manghula kung ano naging problema. Ngayong 2025, nasa 3.6 million lang ang populasyon ng Eritrea. Halos populasyon lang ng Quezon City na nasa 3.3 million. Pagdating naman sa reliyon, halos hati sa mga Kristiyano at Muslim. Ang mga Kristiyano nasa 50 to 60%. Karamihan, Orthodox, meron ding Katoliko at konting Protestante. Napaka-unique ng pagsamba nila. Parang tinatamad pa ang paring tumayo. Nakasandal pa habang nangangaral. Nakapagtataka na ang daming Kristiyano. Kahit napapalibutan sila ng mga bansang karamihan ay Muslim. Ang mga Muslim sa Eritrea ay nasa 40 to 50%, karamihan Sunni. Tapos yung natira, mga tribal o traditional beliefs, nasa 1% lang, pang rare collection. Ang internet dito, naku po, kasing bagal ang investigasyon ng korupsyon sa Pilipinas. Para makakonect ng wifi, parang bumalik ka sa 90s. Pupunta ka sa internet cafe, minuto nga abutin bago ka makapag-send ng isang email. Talagang napag-iwanan ng bansang ito. Wala rin silang ATM, walang credit cards, bank transfers, walang money apps, lahat ng transaksyon, cash lang. Nasakop ng Italy ang bansang ito ng halos 60 years, kaya napakalaki rin na naging impluwensya nila sa lugar at kultura. Kaya naman ang kapital ng Eritrea na Asmara ay binansagang The Little Rome. Mapapansing malinis ang lugar nila maging sa palengke at friendly ang mga tao. Hindi naiilang sa mga turistang kumukuha ng mga videos. Pagdating sa sahod kada buwan, eto, kung i-convert natin sa Philippine peso, ang minimum wage ng nasa gobyerno o public sector, nasa 1,350 lang kada buwan. Ganyan kakunat ang gobyerno nila sa kanilang mga empleyado. Ang average na sahod naman sa urban areas, gaya sa kapital nilang Asmara, malayo ang itinaas, nasa 11,200 pesos kada buwan. Sa ibang trabaho o sektor, pwedeng mas mababa o mas mataas, depende sa experience, role at lokasyon. Ibig sabihin, kahit yung average sweldo nila, mas mababa pa rin kumpara sa karaniwang sahod sa Pilipinas, lalo na kung ikumpara mo sa Metro Manila o NCR, na may minimum wage na nasa 15K hanggang 18K per month. Yun nga lang, mas mahal ang bilihin at mas magastos.
At ito ang isang matindi, lahat ng kabataan, lalaki man o babae, may jowa o wala, sa huling taon nila sa high school, diretso na sa military. Akala mo ROTC lang? Hindi. Dahil sa kanila, walang sem break, walang graduation, pwede kang i-hold hanggang magkaedad ka ng 40 o 50. Imagine nyo mga bossing, buong working life mo, sundalo ka. Para nag-apply ka sa trabaho na may kontratang forever under probation. Pero hindi lang sila pang digma. Yung mga conscript, sila rin ang gumagawa ng lahat. Nagpapatayo ng building, nagpapatakbo ng services, nag-aasikaso ng administration at syempre, nagbabantay sa bansa. At ang mga empleyado, naka-military uniform. Pero ito nakakabwisit, maliit ang sweldo, madaming abuso, harsh pa ang conditions, kaya parang National Forced Labor System. Parang napasali ka sa team building na walang pagkain, walang price at wala nang uwian. Kaya naman hindi nakapagtataka na tinawag din ang Eritrea na world fastest emptying country. Noong 2023, halos 800,000 tao ang umeskapo. Mantakin mo ang populasyon lang nila nasa 3.7 million noong 2023. Tapos 1/5 ng kababayan nila ayun nagsipuslit. May mga Filipino workers at OFW rin sa Eritrea. Pero hindi kasing dami tulad sa Middle East. Walang eksaktong datos pero ayon sa Philippine Embassy, may 10 rehistradong Pilipino sa Eritrea as of March 2024. Kadalasan silang nasa health sector, mga nurse at medical staff sa ospital, construction and engineering dahil may mga international projects sa Asmara at Masawa. Meron din sa service sector gaya ng hotel staff, teachers at private household workers. Karaniwan silang galing sa mga agency deployments noong 2000 hanggang 2010. Pero dahil maigpit ang gobyerno ng Eritrea, kontrolado ang galaw ng mga tao, mahirap ang visa at may monitoring. Kaya hindi ganun karami ang Pinoy community. May mga kwento rin na mga Pinoy doon hanggang dikit ang samahan. Parang isang malaking pamilya. Minsan daw sila mismo nagdadala ng Pinoy vibes gaya ng karaoke at adobo sa Eritrea para mabawasan ng homesick. Pero ang tanong, ang Eritrea ba talaga ay parang North Korea? Ito ang ilan na pagkakahalin tulad nila. Sarado borders, one-man rule, media control, military everywhere. At ang pagkakaiba, walang nuclear weapons o mas kill kaysa sa North Korea. Pwede kang bumalik kung malis ka kahit mahirap. Mas may exposure sa labas. TV, internet kahit heavily monitored. At ang loyalty nila hindi sa isang pamilya tulad ng Kim Dynasty, kundi sa military at state mismo. Kung sa ibang bansa, ang power equals economy or culture, dito sa Eritrea, power equals militarismo. Lahat nakaikot sa sundalo. Mula construction worker hanggang teacher, lahat may military background at halos lahat ng desisyon sa gobyerno galing sa commanders. Eto pa ang matindi, kung ayaw mo sa presidente, yari ka, huhulihin ka, pero hindi sa normal na kulungan ka dadalhin. Doon sa shipping container na nakikita mo sa pier. At hindi ito aircon, umaabot ng 60 to 70 degrees Celsius sa loob. Para kang nasa impyerno na iniwan ni Satanas. Minsan daw may mga sundalo na nagbabahay-bahay. Kunyari, survey kung kamusta ang pamilya. Pero ang totoong misyon, titiktikan kung sino nagbabalak tumakas. At kung tatakas ka nga, either huhulihin ka o babarilin sa border. Sa ekonomiya nila, kung sa US may capitalism, sa China may state capitalism, at sa Pilipinas mixed market capitalism, sa Eritrea command economy. Lahat hawak ng gobyerno at military, mining, trade, construction, markets, etc. Private business outlawed. Kahit private construction companies ban since 2006. Yung mga bahay na naitayo na, dinurog pa nila. Ang dami ng Eritreans na tumatakas. Pero kahit malayo sila, nagpapadala pa rin sila ng remittance sa kanilang pamilyang naiwan. At hindi ito small time. 20% to 40% ng GDP galing lang sa pera mula sa labas.
Pero syempre, hindi papayag ang gobyerno na walang cut. Kaya may limit, 5,000 nakfa sa pera nila. O $330 lang ang pwede i-withdraw kada buwan. Ngayon, ito ang malupit sa mga to. Kahit nasa labas ka na, kailangan mo pa rin magbayad ng 2% tax sa gobyerno. Kahit tumakas ka, sisingilin ka pa rin. Isa lang sila sa ilang bansa sa mundo na gumagawa nito. Parang subscription na hindi mo makancel. At dahil halos 1/5 ng Eritreans na sa labas, malaki rin ang kinikita ng gobyerno dito. Pero saan napupunta? Yan ang mystery. Parang ghost project lang ng DPWH at ni Kong. Ang humahawak daw ng pera, Hydri Trust Fund. Pero no monitoring, no transparency. Kahit Ministry of Finance walang alam kung saan napupunta. Mantakin mo kahit accountant ng gobyerno, clueless. Parang may family budget kayo pero si tatay lang may hawak ng alkansya. At ayaw ipakita kung may laman pa. Kapag kinulit mo, palo ang aabutin mo. So yan, kung natuwa kayo sa trip na to, huwag kalimutang mag-like, share at subscribe. I-comment nyo rin kung kaya nyo bang mabuhay ng isang linggo dito na walang internet at cash lang lahat. Shout out kina Gloria Gabo, Dina Abad ng Jeddah Kingdom of Saudi Arabia, Ronald Kayabkab ng Urbis Tondo, Pangasinan, at kay Leonard Pion. Salamat sa panonood. Hanggang sa muli.